Linggo. Malapit na magsimula ang ating online children's church. Kaunting paalala, iwasan muna natin maglaro at mag-ingay habang nag-aaral ng salita ng Diyos. Huwag din kalimutan magdala ng 3 B's. Bible, ballpen, at booknote. Malapit na pala tayo magsimula. Children's Church will start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hello mga bata! Na-miss nyo ba kami? Kayo, syempre, miss na din namin kayo. Ayan. Pero syempre, dahil na-miss namin kayo, i-welcome muna natin sila, di ba? Welcome to our Children's Church! Wow, mga bata! For sure, kasama nyo na yung mga kaibigan. Pero bago ang lahat, magkaroon muna tayo ng saglit na review. Kung ano yung natutunan natin last week. Last week natutunan natin ang tungkol, di ba, sa 3 alipin na dapat sa kahit anong gagawin natin, dapat maiparangal natin ang Panginoon. Wow, tandang-tanda ni Teacher Jinchen at ng mga bata. Kaya nga tayo ay magsimula na. Pero syempre, bago tayo magsimula, tayo muna ay mananalangin at sasamahan tayo ni Teacher Janie. Bye-bye muna, Teacher Janie. Sige mga bata, sabay-sabay tayong manalangin ha. Sundin nyo si Teacher Janie. Pumikit tayo at tumungo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Nawa po, ang lahat ng aming matututunan ay mai-apply namin sa aming mga buhay. Salamat po sa mga guro namin na nagtuturo sa amin ng iyong salita. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samo at panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya nga mga bata, i-welcome natin si Teacher Sheila. Magandang araw mga bata! Handa na ba kayong umawit muli para sa Panginoon? Wow, mukhang handang-handa na nga kayo. Nakatayo na ba kayo? Yan, maigi. Tayo ngayon ay sasayaw na muli para sa Panginoon at sasamahan tayo nila Teacher Jewel at Teacher Apple. Palakpakan natin sila. Ang unang awitin natin ngayon ay I am a worshiper. Ano nga ulit? I am a worshiper. Very good. Sige, ganito ang actions niyan. I was made to worship. Tapos, you, Lord my God, 2 kamay. Tapos, I worship you, my King. I-spread natin yung isang braso natin or kamay. Wherever I may be. Tapos, itataas natin. I look to you. And I worship you and you alone. Sunod dyan, lalagay natin yung kamay natin sa puso. My soul searches for your grace abounding. My heart hungers for your perfect presence. Very good. Sunod, in this very place, kabilang kamay naman, at this very hour. Tapos tataas natin ulit, 2 kamay. Lord, I worship you and you alone. Handa na ba kayo? Sige, simulan natin at sabayan ang tugtog. I was made to worship. I was made to worship you, Lord my God. I worship you, my King. Wherever I may be, I look to you, and I worship you and you alone. My soul searches for your grace abounding. My heart
was made to worship. I was made to worship you, Lord my God. I worship you, my King. Wherever I may be, I look to you, and I worship you and you alone. My soul searches for your grace abounding. My heart hungers for your perfect presence in this very place, at this very hour. Lord, I worship you and you alone. My soul searches for your. Yan, sabi natin sa awitin, Lord, I worship you and you alone. Patuloy natin sambahin ang Panginoon at sa awitin at sayawin natin ang susunod na awitin. Ito ay nagbabahagi tayo sa iba. Nagagalak tayo. Nagagalak tayo, may pag-ibig ng Diyos. Nagagalak tayo. Maliligtas tayo, may pag-ibig ng Diyos. Maliligtas tayo. Pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ni Jesus, nag-uumaba sa akin. Pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ni Jesus, nagbabahagi sa iba. Umaasa tayo, may pag-ibig ng Diyos. Umaasa tayo, nagmamahalan tayo, may pag-ibig niya. Nagmamahalan tayo. Pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ni Jesus, nag-uumaba sa akin. Pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ni Jesus, nagbabahagi sa iba. Ang gagaling niyo sumayaw. Palakpakan natin muli ang Panginoon at ang mga sarili niyo rin. Very good mga bata. Salamat dahil sinamahan niyo kami sumayaw para sa Panginoon. Ngayon, patuloy niyo kaming samahan para makapakinig ng salita ng Diyos. At pangungunahan tayo or tuturuan tayo nito ni Pastor Adi. Hello mga bata! Muli na naman tayo makakapakinig ng isang kwento mula sa Biblia. Handa na ba kayo mga bata? Ayan, alam ko handang-handa na kayo. Ngayon mga bata, tayo ay magsisimula na. At kwentong ito ay tungkol kay Pedro. Ngunit ito ay tungkol kay Pedro sa loob ng kulungan. Alam niyo ba mga bata, kung ano ang pakiramdam sa loob ng kulungan? Masaya kaya doon? Hindi. Dahil sa loob ng kulungan, kasama mo yung mga masasamang tao. At hindi lamang yun mga bata, sa loob ng kulungan, puro bakal at pader lamang ang makikita ninyo. At yung mga katabi mo ay nakakatakot na mga sundalo at mga masasamang tao. Bakit kaya nandoon si Pedro? At ngayon, pag-uusapan natin kung sino si Pedro. Si Pedro, mga bata, siya ay tapat na lingkod ng Diyos. Ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para ipakilala ang Diyos at paglingkuran ang mga tao. Ngayon, mga bata, pumupunta siya sa napakaraming tao. At ganito ang sinasabi niya, mga kapatid, maniwala kayo sa Panginoong Hesukristo. Siya ang inyong tagapagligtas. Kayo ay magpatawad at tayo ay patatawarin ng Diyos at humingi ng tawad sa Diyos. At tayo ay magkakatagpo ng kaligtasan mula sa Kanya. Ganito ang laging sinasabi ni Pedro sa maraming tao at maraming kumilala sa Panginoong Hesukristo nang dahil sa Kanya. At hindi lamang yun mga bata, minsan pa
nakakita siya ng isang lumpo at sumisigaw itong lumpo. Sinabi ng itong lumpo, Pedro, Pedro, tulungan mo ako at ako ay hindi makatayo. At ang sabi ni Pedro, ikaw ay gagaling kapag nanampalataya ka sa ating Panginoong Hesukristo. At sinabi ni Pedro, ikaw ba ay nananampalataya? At ang sabi ng lumpo, oo, ako ay mananampalataya sa Panginoon. At dahil doon, gumaling itong lumpo. Nakatayo siya ng kanyang sarili lamang at tumatalon siya sa kanyang kagalakan. Ito ang trabaho ni Pedro sa mundo. Lagi siyang humahayo, lagi niyang ipinapakilala ang Panginoon at kung sino man ay may kailangan ng kagalingan ay pinupuntahan niya at ipinapakilala din niya ang Panginoon at ito ay pinagagaling niya sa pamagitan ng panalangin. Ngunit mga bata, mayroong isang masamang hari. At itong masamang hari, gusto niyang dakpin ang lahat ng mga lingkod ng Diyos at dinakip niya si Pedro at dinala sa kulungan. Sa nakakatakot na kulungan, katabi ng matatapang na mga sundalo ng Haring Herodes na ito. At doon malungkot si Pedro. Ngunit, ang hindi alam ni Pedro na may isang malaking grupo ng mananampalataya na nakaalam ng kalagayan ni Pedro. Kaya ang ginawa nitong mga mananampalatayang ito, nanalangin sila para kay Pedro, Panginoon, iligtas mo po ang aming kapatid na si Pedro. Ito ang sinasabi ng grupo ng mananampalatayang ito. At alam nyo, isang gabi, habang natutulog si Pedro sa paligid ng mga sundalo, dumating ang isang anghel. At ang sabi ng anghel, Pedro, Pedro, bumangon ka at ilalabas kita sa kulungang ito. Pero hindi man lamang nagsalita si Pedro dahil ang akala niya siya ay nananaginip. At bigla-bigla, nakalag ang kanyang posas mula sa mga sundalo nakapaligid sa kanya. At sinundan niya ang anghel palabas ng bilangguan. Ngunit, hindi pa rin makapaniwala si Pedro sa nangyayari. Ang tingin niya, siya ay nananaginip lamang. At nang siya ay makalabas na, doon niya napagtanto na ang lahat ng ito ay tunay at ang Diyos ang nagligtas sa kanya. At ngayon nga, siya ay dali-daling tumakbo papunta sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya. At kumatok siya sa pintuan kung saan naroroon ang grupo ng mananampalataya na nanalangin para sa kanya. At sabi niya, tok, 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 tok. Tao po, tao po. At narinig siya ng isang manggagawa doon ng babae. At narinig niya, boses ata ni Pedro, iyon na. Kaya, daling-daling tumakbo itong babae patungo sa grupo ng mananampalataya. At sinabi niya, si Pedro ay narinig ko sa labas ng pinto. At ang sabi ng mga grupo ng mananampalataya, napabaliw ka ba? Si Pedro ay nakapaligid sa kanya ang mga sundalo at hindi siya makakawala doon. Ngunit, sinubukan nilang buksan ang pintuan at nakita nila na buhay si Pedro at kapiling na nila si Pedro kung kaya't sila ay nagalak na magkakasama. Dahil ito sa panalangin ng grupo ng mananampalataya kung kaya't si Pedro ay nakawala sa bilangguan. Ayan mga bata, ito ang istorya ng isang pananalangin, ang importansya ng pananalangin. Kaya mga bata, huwag niyong kalimutan lagi manalangin dahil makapangyarihan ang ating tinatawag, ang Diyos. Kaya mga bata, tayo dadako sa ating memory verse at tutulungan tayo ni Teacher Alisa. Ayan, mga bata, lalagyan natin ito ng action para mas madali nating tandaan. Sundan niyo ako at uulitin natin ito ng makalawang beses
para mas lalo natin itong matandaan. Sige mga bata, sundan niyo ako ha. James, chapter 5, verse 13. Ayan. Ganito ang gagawin natin mga bata. May tiisin ba? Ayan, parang nalulungkot. Ang sino man sa inyo, manalangin siya. Yan, ulitin pa natin isang beses pa para mas lalo natin matandaan. James, chapter 5, verse 13. May tiisin ba? Ang sino man sa inyo, manalangin siya. Ayan mga bata, kung tayo ay may nararanasan, kung tayo ay may problema, at kung ano man ang nararanasan natin sa buhay, huwag nating manalangin. Ang sinasabi ng Biblia, kahit ano man ang nangyayari sa atin, kung meron man tayong nararanasan, tayo daw ay manalangin. Tayo ay lumapit sa Diyos. At ang Diyos ang tutugon sa atin, ang magpapadala ng kanyang anghel para tayo ay tulungan. Palakpakan natin ang Diyos mga bata. Ngayon tayo ay aawit sa Diyos. Wow! Ang ganda ng ating kwento ngayong linggo, no? Kaya mga bata, kapag kayo ay nalulungkot, natatakot, masaya, o kahit ano pa man ang inyong nararamdaman, dapat tayo ay laging manalangin sa Panginoon dahil tayo ay laging naririnig ng Panginoon. Kaya naman, kapag gigising kayo sa umaga, manalangin tayo sa Panginoon. Magpasalamat tayo. Ganon din, pag bago tayo kumain at bago tayo matulog. Maaasahan ba namin sa inyo yan, mga bata? Amen. Wow! At dahil dyan, handa na ba kayo para sa ating good trial? Yup! Mas malakas pa, are you ready for good trial? Yup! Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Isa pa. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. At ngayon naman tayo ay mananalangin. Paano ba manalangin? Sumasayaw ba? Maingay ba? Hindi. Dapat tayo ay tahimik at nakapikit ang ating mga mata. Handa na ba kayo? Sige, tayo ay manalangin. Sundan niyo ako ha.
Panginoon, maraming salamat po maraming salamat po sa inyong salita sa iyong salita na aming natutunan na aming natutunan ngayong araw. ngayong araw. Panginoon, tulungan niyo po kami tulungan niyo po kami na aming maisabuhay na aming maisabuhay ang mga aral na ito. ang mga aral na ito. Tulungan niyo din po kami Tulungan niyo rin po kami maibahagi maibahagi ang iyong salita ang iyong salita sa aming sa aming mga kaibigan. mga kaibigan. Sa iyo po Ngayon po, ang mataas na papuri ang mataas na papuri at pasasalamat at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen. Amen! Ang ganda ng ating napakinggan na salita ng Diyos ngayong araw, mga bata, di ba? Yan kaya, sa susunod na linggo, dapat kasama pa rin namin kayo. Tama, para makapakinig muli tayo ng panibagong salita ng Diyos at para maibahagi na rin natin sa iba ang natutunan natin sa araw na ito. Yan mga bata, anong oras ulit next week? 11 a.m. at huwag niyong kakalimutan mag-invite. So, paano ba yan mga bata? Kita-kits na lang ulit sa susunod na linggo. Paalam!